May bagong ebidensya na isinumite sa International Criminal Court para sa kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ang pinakahuling pangyayaring ito ay maaring magpabago sa takbo ng kaso at, nagdudulot ito ng maraming mahahalagang tanong tungkol sa susunod na mangyayari. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa isang malaking pagbabago sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court, ang grupo ng taga-usig na humahawak sa kaso laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay nagsumite ng kanilang ikapitong set ng ebidensya. Isang hakbang na lalong nagpapalakas sa kaso habang papalapit ito sa mahalagang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga akusasyon ngayong Setyembre 2025. Ano ang laman ng bagong ebidensyang ito? Bakit ito mahalaga? At ano ang posibleng ibig sabihin nito para sa laban ni Duterte sa korte sa The Hague? Si Rodrigo Duterte ay nahaharap sa mga kasong krimen laban sa sangkatauhan sa International Criminal Court. Ang mga kaso ay nag-ugat sa kanyang kontrobersyal at nakamamatay na giyera laban sa droga noong siya ay presidente mula 2016 hanggang 2022. Formal na nagpatuloy ang investigasyon ng ICC noong unang bahagi ng 2023 matapos nilang makita na hindi seryosong iniimbestigahan ng mga autoridad ng Pilipinas ang diumano'y extrajudicial killings. Pagkatapos ay iniutos ng Pre-Trial Chamber 1 sa prosecution at defense teams na simulan ang pagsisiwalat ng ebidensya bago ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakdang magsimula sa Setyembre 23, 2025. Noong Hunyo 4, 2025, kinumpirma ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye-Niang sa isang opisyal na paghahain na ang ikapitong grupo ng ebidensya ay isinumite laban kay Duterte. Ang pinakabagong isinumite na ito, opisyal na tinanggap ng ICC at isiniwalat sa defense team noong Mayo 30, 2025 ay naglalaman ng mga bagong dokumentasyon, testimonya at ulat na may kaugnayan sa isang mahalagang elemento ng kaso, ang mga barangay clearance operations. Ang mga operasyong ito ay sinusuri para sa kanilang diumano'y papel sa pagpapatupad ng isang sistematiko at koordinadong kampanya ng karahasan, pamimilit at extrajudicial killings sa ilalim ng bandila ng giyera kontra droga. Ayon sa prosekusyon, ang mga ito ay hindi hiwalay o nag-iisang pangyayari. Sila ay bahagi ng isang nakabalangkas na patakaran, direktang konektado sa mga autoridad ng Estado at isinagawa sa kaalaman at direksyon ni Duterte. Ang ikapitong batch ay may 219 na ebidensya na isinumite sa dalawang magkahiwalay na pagsumite noong Hunyo 3 at Hunyo 5. Ang mga materyales na ito ay kasalukuyang classified bilang confidential. Pero alam mo ang mga pangkalahatang description na ibinigay sa pagsumite ay nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ang nasa loob. Mga testimonya mula sa mga nakaligtas at kamag-anak ng mga biktima na naglalarawan ng mga pattern kung paano tinarget ng mga lokal na tagapagpatupad ang mga individual. Mga internal memo at ulat ng barangay na nagpapakita ng koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal ng barangay at mga tagapagpatupad ng batas. Mga tala ng mga pampublikong pahayag, kabilang ang mga talumpati at direktiba na iniugnay kay Duterte na di umano'y nag-udyok ng karahasan. At datos mula sa mga forensic at human rights group, kabilang ang impormasyon sa mga tama ng baril, mga nawawalang tao at mga karaniwang timeline. Ang pangunahing mensahe, na ang tinatawag na community-level anti-drug efforts ay sa katunayan ay bahagi ng isang top-down, sentralisadong pagsisikap na maaring bumubuo ng krimen laban sa sangkatauhan. Kahit na may mga bagong ebidensya na isinusumite, patuloy na humihingi ng proteksyon ang pangkat ng tagausig ng ICC para sa ilang saksi. Ayon kay Prosecutor Niang, ilang posibleng saksi ang nanganganib na paghigantihan o saktan, lalo na dahil sa impluensyang politikal na hawak pa rin ni Duterte sa Pilipinas. Ang seksyon ng biktima at saksi ng ICC, kasama ang unit ng seguridad at proteksyon, ay nagtatrabaho upang itago ang mga pagkakakilanlan at ayusin ang paglilipat o pagprotekta kung kinakailangan. Dahil dito, hindi pa naibibigay sa depensa ang lahat ng pahayag ng mga saksi. Humingi ng karagdagang oras ang tagausig sa pre-trial chamber
upang tapusin ang mga proteksyong ito habang sumusunod sa mga itinakdang petsa ng paglalabas ng impormasyon ng hukuman. Kaya nasaan na tayo ngayon sa takdang panahon ng batas? Ang ICC Pretrial Chamber ay nagtakda na ang lahat ng pagbubunyag ng ebidensya mula sa prosekusyon at depensa ay dapat makumpleto bago ang Hulyo 1, 2025. Ibig sabihin, wala nang isang buwan ang natitira para opisyal na isumite ang lahat ng natitirang materyales, lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa testigo. Pagkatapos nito, sisimulan ng hukuman ang pagtatasa kung may sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. Ang pagdinig sa pagpapatunay ng mga kaso sa Setyembre 23 ang magtatakda kung ang mga kaso laban kay Duterte ay magpapatuloy sa isang ganap na paglilitis. Hindi pa ito paglilitis, ngunit ito ay isang mahalagang punto na maaring magpatibay o magpahina sa kaso. Ang grupo ng depensa ni Duterte, na pinangunahan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, ay hindi pa naglalabas ng detalyadong tugon sa bagong batch ng ebidensya. Gayunpaman, nauna nilang ipinahiwatig ang kanilang intensyon na questionin ang pagiging totoo at kredibilidad ng pangunahing saksi at hamunin ang teorya ng chain of command na isinusulong ng prosekusyon. Ikinakatwiran nila na ang mga pampublikong pahayag ni Duterte ay retorika lamang sa politika, hindi direktang utos. Bukod dito, nagpahayag si Kaufman ng pagkabahala tungkol sa mga pagkaantala sa paglalabas ng mga saksi. Aniya, ito aring maahad lang sa kakayahan ng depensa na maghanda ng sapat. Sa kabila nito, patuloy na binibigyang diin ng pretrial chamber na ang proteksyon ng saksi ang inuuna at ang mga extension ay makatwiran para sa kaligtasan. Ang pagsumite ng ikapitong batch ng ebidensya ay nagdulot ng panibagong debat sa Pilipinas. Tinawag ito ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na isang malaking tagumpay, habang ang mga loyalista ni Duterte ay patuloy na kritikal sa jurisdiksyon at proseso ng ICC. Pinanatili ng Administrasyong Marcos ang diplomatikong neutralidad na nagsasaad na iginagalang nito ang mga internasyonal na obligasyon habang binibigyang diin din ang pambansang soberanya. Samantala, ang mga grupo tulad ng Free Legal Assistance Group o FLAG at Karapatan ay humihimok sa mas maraming whistleblower at biktima na lumantad, binabanggit ang lumalaking bigat ng dokumentaryong ebidensya. Ilang senador at mambabatas ang nananawagan para sa pagsusuri ng kooperasyon ng Pilipinas sa ICC, habang ang iba ay nananawagan para sa transparency at hustisya para sa libu-libong biktima. Wala pang 4 na buwan bago ang confirmation hearing, ang kaso ng ICC ay nasa isang high-stakes na yugto. Kailangan tapusin ng prosekusyon ang lahat ng pagsisiwalat bago ang Hulyo 1. Ang depensa ay magkakaroon ng oras para tumugon, humingi ng paglilinaw o magtaas ng pagtutol. Susuriin ng pretrial chamber kung may sapat na batayan para magpatuloy sa isang ganap na paglilitis. Kung kumpirmahin ng chamber ang mga akusasyon, haharap si Duterte sa isang pampubliko at ganap na televised na paglilitis sa ICC, isang makasaysayang una para sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi kumpirmahin ng chamber ang mga akusasyon, maaring ma-dismiss o baguhin ang kaso, depende sa pagsusuri ng korte sa ebidensya. Ang kasong ito ay higit pa sa mga legal na proseso. Ito ay isang pandaigdigang pagsubok ng katarungan, pananagutan, at karapatang pantao. Habang patuloy ang trabaho ng ICC, patuloy namin kayong i-update sa mga pangunahing dokumento, desisyon at testimonya na humuhubog sa kinabukasan ng pandaigdigang batas at sa pamana ni Rodrigo Duterte. Para sa mas detalyadong update at paliwanag tulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ito si EdOx DC at napanood ninyo ang isang buong ulat tungkol sa pinakabagong isinumiting ebidensya ng ICC laban kay Duterte. Manatiling may alam. Disclaimer, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at impormasyon lamang. Ito ay batay sa mga pampublikong datos, ulat at pahayag tungkol sa isang partikular na issue. Ang nilalaman ay hindi naglalayong akusahan o hatulan ang sinumang individual ng anumang krimen. Lahat ng taong binanggit ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala sa korte. Layunin naming magpakita ng mga napatunayang katotohanan at legal na proseso sa isang malinaw, balanse at magalang na paraan. Ang mga pananaw at opinyon na ipinahayag ay hindi nilayon upang magudyok ng pot, karahasan o paninirang puri.
Para sa legal o opisyal na ma-update, hinihikayat ang mga manood na kumonsulta sa opisyal na website ng gobyerno o sa mga naugnay na ahensya ng gobyerno o eksperto sa batas.